Lumipas ang panahon, umabot na sila ng mahigit 1,000 taon sa kwartong iyon. Kahit na maraming taon na ang lumipas, buhay pa rin sina Goku at Gohan. Wala ni isa man ang nagbago sa kanilang mga katawan. Ang tanging nagbago lamang ay ang kanilang lakas. Naisip nila, na baka sa oras na sinira ng mga Diyos ang time chamber, nag-iba ang lahat, kaya nagkataon na nabuhay pa rin sina Goku at Gohan, at ang dimensyon ng kwartong ito ay nagpatuloy pa rin, at ang tanging nalalaman nila ngayon, na ang oras ay maaaring tumitigil dito. Kaya ang kanilang mga katawan ay hindi tumatanda at hindi sila nagugutom, sa loob ng 100 taon, na perpekto na ni Goku ang 100% ng Mastered Ultra Instinct. Pagkatapos muli ng ilang taon, makakamit niya ang isang bagong transformation. Ito ang Super Saiyan 3 Ascended. Ituturo ni Goku sa kanyang anak na si Gohan, kung paano makamit ang transformation ng Master Ultra Instinct. Pagkatapos maperpekto ni Gohan ang Master Ultra Instinct, isa pang 100 taon ang lilipas. Ang dalawang Saiyan ay magiging magkapareho na sa isa't isa sa sukatan ng kapangyarihan. Kung hindi dahil sa iyo Ama, hindi ko makakamit itong dakilang kapangyarihan na ito, dahil ibinigay mo sa akin ang iyong kaalaman para malagpasan ang isang Diyos. May tanong ako Ama, sa tingin mo ba, ito na ang ating limit? Gohan, walang limitasyon ang mga Saiyan pagdating sa lakas. Sigurado ako na matapos ang pagbabagong ito, masusundan pa ito ng mas malakas. Paano ka nagiging sigurado tungkol dyan Ama? Hindi ko alam, hula ko lang. Dapat nating subukan ang isang bagay. Gusto kong labanan mo ako, gamit ang buong lakas mo. Kung ayan ang gusto mo Ama, gagawin ko, magtra-transform si Gohan sa Super Saiyan 3 Ascended. Gagawin din ni Goku ang pareho. Ang dalawang Saiyan ay magsisimula ng matindi at mabilis at brutal na labanan. Hindi kayang makita ng isang mortal o Diyos na walang karanasan, ang matinding labanan na ito. Bigla na lamang, magtatapon si Gohan ng malakas na suntok kay Goku sa mukha na papatalsikin siya ng sobra, sumuka ng dugo si Goku mula sa kanyang bibig, ngunit pinunasan lang niya ito. Hindi na masama ang iyong physical na lakas, anak. Ngunit gaano kalakas ang iyong panloob na lakas? Gagamitin ni Goku ang kanyang bagong kakayahan, ang Eternal Divine Prison. Isang bilangguan na puno ng Divine Ki ang tatama kay Gohan. Sa loob ng napakaraming taon na ito, para palakasin ka, natutunan ko ang mga bagong teknik na makakatulong sa akin sa hinaharap. Halimbawa nito, ang Eternal Divine Prison. Hindi lang ito para patayin ang target, kundi para rin itong black hole na sumisipsip ng kapangyarihan. Ang banal na enerhiya ni Gohan ay sisimulang sipsipin ng kakaibang teknik ng kanyang ama. Ano ba ito, Ama? Bakit mo ako ikinulong dito? Anak, hindi mo ba gustong maging mas malakas? Tumakas ka dyan sa aking Eternal Prison. Ang malaking bahagi ng lakas ni Gohan ay nakuha na ng teknik na ito. Gamit ang kapangyarihan ng isip, magagawa ni Goku na pataasin ng 10,000 beses ang gravity ng lugar, at naging sobrang pula ang silid. Hindi ko na maramdaman ang aking katawan, kung itigil na ang aking paghinga. Trinaydor na ba ako ng aking ama, pero bakit niya ginagawa sa akin ito? Pakawalan mo na ako sa lugar na ito, dahil hindi na kaya ng aking katawan. Nagsimula ang matinding sakit, sumigaw si Gohan, at dito ay nakita niya ang luma niyang mga alaala bago siya tuluyang manghina. Gohan, patawarin mo ako. Ang tanging paraan para malaman kung may bagong pagbabago pa ba tayo ay subukan ka. Ikaw lang ang Saiyan na kilala kong may kakayahan, na mabilis na magpataas ng kanyang antas sa pakikipaglaban. Sa hinaharap, baka dumating ang araw na kamuhian mo ako, pero sana maintindihan mo ito. Bababa ang divine ability ni Gohan hanggang sa wala na, at babalik sa kanyang base form. Puputi ang mga mata ni Gohan, at makikita niya ang ilusyon ng kanyang anak at asawa, na masaya sa labas ng kwartong iyon. Ano na ito? Nakalabas na ba ako sa silid? Masaya ako dahil okay lang kayo, Fidel. Mukhang nadala si Gohan sa ilusyon sa isip dahil naubos ang kanyang banal na ki. Lumipas ang ilang minuto at nananatili si Gohan sa ilusyon na iyon, nag-iisip na si Goku sa maraming bagay. Baka nagkamali ako sa anak ko. Baka hindi niya kayang makaalis sa Eternal Prison. Samantala, tuloy-tuloy namang namumuhay ng masaya si Gohan. Nang biglang dumating ang ilang Diyos ng pagwasak, at pinatay ang anak at asawa niya. Hindi ito totoo. Hindi ito maaaring mangyari sa akin.
Maglalabas si Gohan ng malakas na kapangyarihan sa loob ng ilusyon, at maraming rays ang lalabas sa kanyang katawan, at tuluyan nang nawasak ang ilusyon, at kinabahan si Goku sa kakayahan ni Gohan. Nang biglang, nagsimulang umalog ang buong bahagi ng lugar. Isang malakas na sigaw ang ilalabas ni Gohan, "Mga baliw na Diyos, papatayin ko kayo dahil sa pagpatay nyo sa aking pamilya." Magiging pula ang mga mata ni Gohan, at pula rin ang kinababalot sa buong katawan niya, at unti-unting masisira ang Eternal Prison. Anong nangyayari sa anak ko? Naglalabas siya ng malaking lakas. Hindi ako nagkamali sa kanya. Mabuting lumayo na ako ng mabilis. Tuluyan nang nawasak ang Eternal Prison ni Goku. Nag-iba ang buhok ni Gohan mula sa kulay asul patungo sa kulay purple. Nagbago rin ang kulay ng kanyang mata papunta sa pula. Si Gohan ay naging Super Saiyan Purple God, at malakas ang pagtibok ng kanyang mga ki veins. Galit na galit si Gohan at nagdilim ang kanyang paningin, kaya sinimulan niyang atakihin si Goku. Kahit na malayo si Goku, hindi magtatagal si Gohan para makalapit. Sinimulan niya itong suntukin ng paulit-ulit. Sumisigaw si Goku sa sakit at sinisigawan ang kanyang anak na kumalma na. Ngunit hindi nag-react si Gohan at tuluyan nang hinawakan si Goku sa leeg. Naglabas ng maraming energy balls si Goku upang patamaan si Gohan, ngunit walang epekto ito sa kanya. Naging matibay ang katawan ng aking anak. Kung hindi ako makakaalis sa kanyang kamay, natatakot ako na mamamatay ako sa sariling kong anak. Nagliwanag ang ki ni Goku, kaya nagulat si Gohan at walang makita ang kanyang mga mata. Pinakawalan ni Gohan si Goku at mabilis na binugbog siya. Pagkatapos ng 5 segundo, tuluyan nang bumalik sa normal ang paningin ni Gohan. Ang tanging magagawa lang ni Goku ay gamitin ang kanyang bilis, upang makatakas mula sa kanyang anak, dahil wala nang kwenta ang kahit anong kasanayan o mga teknik na mayroon siya, laban kay Gohan. Lumabas ang isang maliit na ki spears mula sa kamay ni Gohan, naglalaman ito ng napakalakas na enerhiya. Naramdaman ni Goku na kapag ito'y tumama sa kanya, maaaring ikamatay niya ito. Ibinato na ni Gohan ang ki spear, ngunit sa paglapit nito kay Goku, bigla itong nawala. Magsisimulang mawala ang pula sa mata ni Gohan, at ang aura sa kanyang katawan. Hahawakan niya ang kanyang ulo, habang sobrang nanghihina, tuluyan nang nawala ang lakas ng kapangyarihan ni Gohan. Mukhang hindi pa handa ang kanyang katawan para sa pagbabagong ito. Babalik na ang kanyang katawan sa base state at mawawalan siya ng malay. Sa ngayon, nabuhay ako dahil sa swerte, dahil hindi pa kayang kontrolin ng anak ko ang pagbabagong ito. Baka abutin pa siya ng ilang taon. Pero ang alam ko, na kapag ako ang nakakuha ng transformation na iyon, magkakaroon ako ng nakakatakot na kapangyarihan. Makalipas ang panibagong 1,000 taon, nagawa na nila Goku at Gohan na kontrolin ng perpekto ang transformation. Hindi ako makapaniwala, nandito pa rin kami sa lugar na ito, matapos ang 1,000 taon. Matapos ang napakahabang panahon, natutunan na naming dalawa, ang pag-control sa transformation ng Super Saiyan Purple God. Hindi ko na maalala kung ano ang itsura sa labas. Matagal nang hindi ko nakikita ang sikat ng araw, at malabo na ang aking mga alaala. Pakiramdam ko, unti-unti ko nang nalilimutan ang mga taong tunay na mahalaga sa akin. Anak, nararamdaman ko rin ang ganon. Pero ang tanging bagay na nagpatuloy sa akin na maalala ang mga mahal ko, ay ang galit na nararamdaman ko sa mga Diyos. Bukod pa dito, kailangan din nating hanapin ang salarin na nagkulong sa atin sa lugar na ito kung meron man. Dahil sa tingin ko, imposible na tumagal tayo ng ganito dito. Anak, handa ka na bang umalis sa nakakadiring lugar na ito? Oo, Ama, handa na ako. Gagamitin ni Goku at Gohan ang Super Saiyan Purple God upang madagdagan ang kanilang lakas. Magsisimulang yumanig ang time chamber ng hindi makontrol. Sa una, wala silang nakitang nangyari. Pero biglang nagsimulang masira ang dimensyon ng time chamber ng unti-unti, at bigla na lang mayroong nabuang portal. Ama, tingnan mo yan. Nagtagumpay na tayong sirain ang nakakadiring lugar na ito. Pakinggan mo ako, Gohan, pagbilang ko ng 3, papasok tayo sa portal na iyan at sa wakas ay malaya na tayo. Pakiusap ko, paglabas natin, bumalik ka sa iyong orihinal na anyo. 1, 2, at 3, pinataas nila ang kanilang lakas, at mabilis na tumalon sina Goku at Gohan sa portal. Pagkatapos tawirin ng dalawa ang portal,
ito ay sumara at dinala sila sa Universe 6. Ang dalawang Saiyan ay nasa kalawakan, at binalot nila ang kanilang katawan ng manipis na layer ng ki upang makahinga. Nagtagumpay na tayo, si Goku at si Gohan ay nasa kanilang base form na anyo, dahil doon wala ni isang Diyos o Anghel, ang nakaramdam sa kanilang malakas na Ki. Anak, sa tingin ko ay panahon na ng paghihiganti. Una, pupunta tayo para bisitahin ang Diyos ng Universe 6, agad na lumipad sina Goku at Gohan, nang mabilis sa planeta ni Champa, at sa loob lamang ng ilang minuto ay nakarating na sila. Nabuo ang isang malaking butas sa lupa sa planeta na yon. Naramdaman ni Champa, na nagpapahinga ang kaunting pagyanig. Kaya't sinabi niya sa kanyang anghel na si Vados, na pumunta at tingnan kung ano ang nangyayari. Vados, sabihin mo na kung sino man sila, sabihin mo na hindi ko trip na kausapin sila ngayon. Dahil sobrang pagod ako. Kung ayan ang gusto mo, Master Champa, lumabas si Vados sa silid ni Champa at nagtungo sa labas. Punong-puno ng usok ang labas. Hindi ko alam kung sino kayo, pero ayaw kayong makita ni Master Champa ngayon. Kaya't pinapayuhan ko kayo na umalis na. Tumawa ng malakas si Goku. Hahaha, hindi kami aalis dito, dahil matagal na namin hinihintay ang araw na ito. Lumabas sina Goku at Gohan mula sa usok. Labis na nagulat si Vados nang makita sila, ikaw ang Saiyan ng Universe 7, paano ka nabuhay? At tila buhay rin ang iyong anak. Nakita ko kung paano winasak ng mga Diyos ang lugar na iyon, paano kayo nakaligtas sa pagsabog. Mabilis na binilog ni Vados ang kanyang kamao. Pasensya na, pero hindi ko kayo pwedeng buhayin. Ang mga patakaran ko bilang isang anghel ay protektahan ang aking Diyos kung kinakailangan. Bagaman alam ko na hindi ka banta, dahil ikaw ay basura lang. Paano ka nakasiguro? Anak, balato muna sa akin ito. Ako mismo ang tatapos dito, dahil ang anghel na ito ay hindi marunong sumukat ng lakas, nagpalit ng anyo si Goku sa Super Saiyan God Purple, kahit na napakalakas ng enerhiya ni Goku, pero sa sandaling iyon, hindi naramdaman kahit saan dahil kayang itago ito ni Goku ng maayos. Akala mo ba dahil pinalitan mo ang kulay ng buhok mo ay matatakot na ako sayo? Sumugod si Vados para labanan si Goku, binatukan ng anghel sa leeg si Goku. Mas mabuti pa sigurong matulog ka na muna, mahinang Saiyan, pero kahit na tinamaan si Goku ng napakalakas sa leeg, tila parang walang nangyari. Ano ang problema, mahina na ba ako? Karaniwan, dapat bumagsak na siya sa lupa, kahit saan ko pa siya suntukin. Yan lang ba ang meron ka, Vados? Dahil nakiliti lang ako, sisipain ni Goku si Vados sa mukha, dahil doon naisip ng anghel, na sobrang lumakas si Goku at napakahirap iwasan ang mga atake niya, kaya mapapatanong siya sa kanyang sarili, paano sila lumakas ng ganyan?